Magandang gabi po sa inyong lahat at happy Sabbath. Tayo po ay dadako na sa ating pong serbisyo ngayong gabi. At ang ating pong mga bata ay inanyayahan ko umupo sa tabi ng kanilang nakakatanda sa kanila. Ating pong awitin ng may kagalakan ang Favorite Lord Jesus. Hymn number 131, 131. Sa Philippine Edition, 131.
opening song, atin pong awitin ang Before Jehovah's Awful Throne. Hymn number 47. 47. Biblia sa aklat ng Tito. Tito 2. Tito 2, chapter 2, verse 13. Tayo po ay samahan niyo ako sa pagbabasa. Nahintay niyong mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kalawalatian ng ating nakilang Diyos at tagapagligtas ng si Yesu Kristo. Tayo may mag-alay naman ito sa panalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat andang sa mga langit. Sa gabing ito, kami po ay lumalapit na inyong bayan para dumalangin. Nagpapasalamat po kami sa loob ng isang linggong nakaraan na pinagkalabi niya kami ng patuloy sa buhay at pag-ingat ninyo sa bawat isang, lalo na sa aming mga kapatid na may mga karamdaman. Kami pa inyong hinito at pinagaling na inyong banang kamay. Maraming salamat po, lalo na sa gabing ito, kami pong inananangin nawa ang inyong banal na Espiritu at siyang lumabay sa amin at tumatnubay para aming mapakinggan ang inyong banal na salitang kakakalamin. Kami pong inadala hindi
tagapagsalita na magbibigay ng iyong banal na mensahe sa gabing ito na walang iba sa katawan ni Brother Wayne. Siya po ang manguna sa kanyang pagsalita. Ngayon pong gabi, kami po ay nagpapasalamat din sa inyong mga pagpapala sa linggo at nawa kami sa community pagnabahin ng banal na Espiritu upang lahat ng aming maririnig ay aming mapatay sa aming puso at isipan upang lumakas kami at magkaroon ng pag-asa sa aming pananampalataya sa inyo. Sa mga aming dalangin, hingin sa banal na pangalan ng aming tagapagligtas sa Jesus. Amen. Kapit sabat mga kapatid, isang kagalakan at sa Diyos ang papuri sa gabing ito sapagkat minsan pa ay tayo'y kanyang inipon sa dakong ito na kanyang bahay sa paan upang ating pagpatuloy ang magpurit at samba sa kanyang dakilang pangalan. Ang nanguna po sa ating pag-aawitan ay si Sister Ruth at ang ating kapatid na Leopoldo Cortez ang siyang nanunan sa ating pagbabasa ng Biblia at pambunan na panalangin. Mga kapatid, ang tagapagsalita po natin ay isa sa ating mga elders, si Brother Jasdan Wahig. Atin pong ibibigay ang panahon para sa kanya matapos ang tanging bilang na ipagkakalob sa atin ni Sister Alice Leopoldo.
Happy Sabbath mga kapatid. Magandang gabi po sa inyo lahat. Salamat sa ating nagtalog sa atin ng mga mensahe sa awit ngayon, Sister Leopoldo. Katugayo ni Brother Paulding. Pasalamatan natin si Sister Leopoldo sa kanyang awit na pinagtalog sa atin ngayong gabi. At pasalamatan din natin mga kapatid ng Panginoon na siya po ay nagbantay sa atin. Binigyan niya tayo ng pagkakataon na makabalik dito sa araw na ito na Sabat. Dahil mga kapatid, maalaala ko si Brother August na kasama pa natin noong nakaraang Sabado. Hindi ko makalimutan dahil sa aming grupo siya sumali. Malapit lang kami sa aking grupo mga kapatid sa Zone 3. At hindi ko iniisip na mayroong mangyari sa kanya dahil kita-kita ko na parang masigla pa siya mga kapatid. Namimigay pa ng mga babasahin. Pero nung hapon, nabalitaan ko na pumanaw na siya. Kaya tayo mga kapatid ay may malaking katungkulan na pasalamatan natin ng Panginoon dahil ang buhay talaga natin, totoo talaga na ang buhay natin ay inihalin tulad ng Diyos sa isang bulaklak. No? Isang bulaklak daw ay biglang umusli at maya-maya malalanta rin. Ganon ang buhay ng tao mga kapatid. At sa gabing ito, dahil ay ako ay binigyan pagkakataon ng ating elder na siyang mangunguna at magdala ng mensahe sa gabing ito. Ulitin ko sa pagbasa mga kapatid ang binasa ni Brother Paulding kanina. Natawa ako sa aking upuan kasi muntik niyang makalimutan ng aking apelido. Buti na lang, naalaala niya. Ang ating talata na una natin ng mensahe sa gabing ito mga kapatid ay ating makikita sa Tito 2:13. Ang sabi ni Apostol Pablo, nahintayin niya ang mapagad na pag-asa at ang pagpakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos na tagapagligtas na si Jesu Cristo. Gusto ko mga kapatid na ating pag-aralan at pag-usapan ngayon yung ikalawang pagpakita ng ating Panginoong Hesus na siya tinatawag ni Apostol Pablo na ating dakilang pag-asa. Maalala ko mga kapatid, makailan lang nagkaroon tayo ng eleksyon sa ating bansa. Ang mga tao ay parang nabulutan ng tinig at ang sabi nila, magkaroon na tayo ng pag-asa dahil bago na ang ating administrasyon. Bago magbutuhan mga kapatid, ako ay mayroon din akong kandidato. Hindi naman ang kandidato ko mga kapatid ay hindi talaga si Noynoy, pero bilang Adventista, ang ating katungkulan bilang Adventista mga kapatid, kahit hindi pa yon ang ating binoto, tapos siya ang nanalo, doon na rin tayo magpasakop. Iyon ang ating katungkulan bilang Adventista. Kaya, mahirap para sa isang Adventista na maging politiko. Bakit? Ang isang politiko, mga kapatid, kahit matalo ang kanyang ang kanyang kandidato, manatiling talagang kakampihan niya yung kandidato niya. Iyon ang politiko, mga kapatid. Kaya para sa akin, tayong mga Adventista, mahirap para sa atin na maging politiko kasi ang katungkulan ng isang lingkod ng Diyos, kung sino ang manalo, kahit hindi pa yung kandidato mo, doon ka na rin magpasakop. Iyon ang ating mga kapatid. Kaya, ako mga kapatid, sa totoo lang, hindi sinoy-noy, pero ngayon, ako ay kakampi na rin dahil yun ang sabi ng Diyos, magpasakop tayo sa sino mang mamumuno na mamahala
sa ating bansa, mga kapatid. Bago mag-eleksyon, karamihan sa mga tao na sinasabi nila si ganito ang iboto natin para magkaroon tayo ng pag-asa, mababago ang ating bansa at tayo ay uunlad. Mawala ng korupsyon. Isa talaga sa gusto ko, lagi kong sinasagot, mga kapatid. Si ganito, iboto ko dahil gusto nasa kanyang plataforma na mawala ang korupsyon. Pero hindi ako maniniwala na kung siya ang manalo, kahit siya ang aking iboto, hindi ako maniniwala na ang korupsyon ay mawawala. Dahil nakasulat sa Biblia na darating ang panahon na pasamang-pasama ang mga tao at ang kanilang sarili na ang kanilang ibigin at maibigin sa salapi. Yun ang dahilan sa korupsyon ngayon, mga kapatid. Ang mga tao maibigin na sa salapi. No? Kaya kung dito lang sa sanlibutan ito ang ating inaasahan, mga kapatid, kung tayo ay umaasa sa ating presidente na siyang namumuno ngayon para mawala ang korupsyon, mawala ang anumang ayaw nating gusto na nangyari sa ating sanlibutan, magkakamali tayo, mga kapatid. Dahil si Apostol Pablo, ang sinasabi ni Apostol Pablo na ating kailangan na isipin na paniwalaan na ating pag-asa ay walang iba, mga kapatid, kundi ang ikalawang pagparito ng ating Panginoon. Kung dito lang tayo umaasa sa libutan ito, mga kapatid, aywan ko kung lilipas, simula ngayon, lilipas ang 10 taon, aywan ko kung ano nang makita natin sa mga ugali ng tao. No? Ating mga kabataan, sa amin lang banda, mga kapatid, mag-isip ako. Habang uuwi ako galing sa shop, makikita ko doon, mga kapatid, ang mga gawain ng mga tao, mga kabataan, napakalayo kung ihambing natin sa isang Kristiyano. Pero nakalulungkot, mga kapatid, isipin na yung mga tao na yan, mga kabataan na yan, ay nag-aangkin ng mga Kristiyano. No? Makikita ko, mga kapatid, doon sa amin, makikita ko, araw pa, mga kapatid, umaga pa, nagsisinghot na ng rugby. Pero wala akong nakikita doon na magsasabo, pero marami daw nagsasabo. Pero hindi na sila mahiya, mga kapatid, nakalagay sa plastic rugby. Minsan makikita ko, bumili sila ng isang bote, pag hati-hatiin nila, ilagay sa plastic, tapos kanya-kanya silang naupo sa tabi, tapos sinisingot ang plastic. Kung ganito ang makikita natin sa ating mga kabataan, mga kapatid, ano kayang mangyayari sa ating sanlibutan? Lilipas ang ilang mga taon, may pag-asa pa ba kaya tayo? No? Tayo na mayroong pananaw sa kinabukasan sa ating mga anak, malulungkot tayo, mga kapatid, dahil makikita natin ano kayang kinabukasan sa ating mga anak, sa ating mga apo, kung hahaba pa ang ating panahon. Kung ganito ang takbo ng ating kapanahunan, mga kapatid, maisip natin na wala na pag-asa talaga ang ating mga kabataan. Kaya tama lang si Apostol Pablo na tayo ay naghintay sa ating dakilang pag-asa sa pagpakita ng ating dakilang Diyos na si Jesucristo. Pero, mga kapatid, gusto kong dalhin sa inyo ngayong gabi na itong pag-asa na ating inaasahan at inaasahan sa mga apostoles kasama ni Apostol Pablo, itong pag-asang ito, kung hindi tayo mag-ingat, ay mawala sa atin. Bakit? Binalaan tayo ng ating Panginoon Hesus nung hindi pa siya umakyat sa langit. Binalaan tayo niya, mga kapatid, na mag-ingat tayo. Babasahin ko ang Mateo. Mateo 24. Mag-ingat tayo, mga kapatid, Mateo 24:4. At sumagot si Jesus at sinasabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan. Bagamat mayroon tayong pag-asa na ating inaasahan, mga kapatid, pero binalaan tayo ng ating Panginoon. Siya mismo nagsabi sa atin, mag-ingat tayo na hindi tayo mailigaw ni numan. No, mayroon palang
gagawa ng mga daya, mga kapatid, upang tayo ay iligaw na hindi tayo makarating dyan sa ating inaasahan. Bakit? Anong gagawin sa yung gagawa ng pandaraya, mga kapatid? Itong mga talatang ito ay halos tuwing Sabado maririnig natin, pero gusto ko lang dalhin ito, mga kapatid, dahil bagamat alam pa na natin to, bagamat alam na natin to, pero may posibilidad pa pala tayo na madaya ni Satanas. No? Sa 5, ano sabi? Sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na mga nagsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw ang marami. Sa panahon ni Jesus, ng ating Panginoon Jesus, mga kapatid, sinasabi niya na darating ang araw na marami ang magsisiparito sa kanyang pangalan. Hindi lang isa pala, mga kapatid. Marami sa Pilipinas, maraming mga bulaang Kristo magsisilitaw. Sa ibang bansa, maraming bulaang Kristo magsisilitaw. Maraming mga kapatid ang mga bulaang Kristo magsisilitaw. Ito ang kinatatakot ko, mga kapatid. Bagamat kayo ay nakakaalam na sa katotohanan, lagi na nating naririnig itong sinasabi na may mga bulaang Kristo. Pero dahil nakasulat ito, kailangan mag-ingat tayo dahil hindi tayo exempted nito. Isa tayo sa sinabihan dito. Bakit? Kung basahin natin ang Matthew 24, talatang 24, sapagkat may magsisilitaw na mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalagan, ano pa, ililigaw mo maaaring pati ang hirang, mga hirang. Sino ang mga hirang tinutukoy dito, mga kapatid? Tayo. Tayo ang mga hirang ng Diyos. Pero gagawin pa ni Satanas, mga kapatid, kung maaari, ililigaw tayo. Nakasiguro ba kayo, mga kapatid, na hindi na kayo mailigaw ni Satanas? Siguraduhin natin, mga kapatid. Pero tandaan natin at bantayan natin, mga kapatid, ito talaga ay mangyayari at ako ay nakasaksi na sa isang membro nito, mga kapatid. Nakaraang linggo, nakaraan pa, pero nung nakaraang linggo bumalik siya kasi nagpatahi siya sa amin, Brother Ricky. Nung nagpatahi siya sa amin, nung nakaraang buwan pa, nabanggit niya sa kanyang bibig na, kasi nag-usap sila ni Mrs. ko. Ang sabi niya, di ba narinig ninyo na babalik ang ating Panginoon? Yun ang kanyang sinasabi talaga. Pero, sabi niya, nandito na siya ngayon. No? Nandito na siya ngayon. Hindi na siya, sabi niya, noong panahon, noong nakaraan siya ay tagapagligtas ng kasalanan. Pero sa ngayon, hindi na siya tagapagligtas ng kasalanan, kundi tagapagligtas ng kahirapan. Yun daw ang kanyang papel. Noong nakaraang linggo, mga kapatid, bumalik siya kasi nagpatahi na naman. Kinulit na rin namin. Isis ko, kinulit na rin. Talaga kasi gusto namin makakaalam ano talaga kanilang paninindigan tungkol doon. Dahil alam ko na, kasi noong nakaraang buwan pa, tinanong ko siya, nakita mo na ba yung sabi mo na nandito na si Kristo? Sabi niya, oo, nakita ko. Nakausap ko na Nakausap ko pa nga. Dahil nandiyan daw sa Olongapo. Yung Kristo na yan, ngayon ay nandiyan daw sa Olongapo. At noong nakaraang linggo, tinanong na naman namin ulit. No? Kasi ang sabi niya, bago mag-December, ngayong taon na to, lalatag na daw yung bulaang Kristo na yan. Yung Kristo na yan ay lalantad na daw at alam ba ninyo, mga kapatid, kung anong gagawin niya?
Yung pagliligtas niya sa kahirapan ay mamimigay na siya ng tig 1,000,000 pesos sa bawat tao. Tinanong namin siya, mga kapatid, kung sino ba ang pangalan ng ano na yan? Yung Kristo na yan, sino ba ang pangalan niya? Ang sabi niya, si Salvador de Corazon. Sabi ko, yung Salvador de Corazon, di ba hinuli yan? Hinuli yan ng pulis? Sabi na, oo, hinuli yan, pero hindi yun ang totoong Salvador de Corazon. Pinagkawala naman yun, hindi naman yung ginulong. Nandiyan na nga daw, bumalik daw sa kasamahan nila. Alam ba ninyo mga kapatid, matawa kayo sa kanyang sinasabi kasi pinuntahan na nila yung mga membro na yan na siyang pinakamalapit ni Salvador de Corazon. Ang tawag nila sa kanyang sarili ay power, material power. No? Dahil sa ating panahon, tinanong ba nga namin, ibig sabihin hindi na kayo maniniwala sa Biblia. Noong araw maniniwala kami sa Biblia, pero sa ngayon hindi na, dahil hindi na ngayon panahon sa spiritual, kundi panahon na ngayon sa material. Kaya kami, material power ang tawag sa amin. Yun mga kapatid, no? Yun ang kanilang, ang sabi niya, binanggit pa niya mga kapatid, alam mo, ako'y naniniwala na siya talaga ang Panginoon, siya talaga si Jesus dahil nakita ko sa kanyang palad, sa kanyang gamay, na may sugat ng pako. Sabi ko, nakita mo talaga? Sabi niya, ako, nakita ko talaga, may pako, may pinakuan talaga sa kanyang palad. Kaya parang nangingilagot ako mga kapatid, nanindig ng balahibo ko, dahil sa narinig ko na may mga kapatiran tayo na umaasa doon sa 1,000,000. No? Mga kapatid, parang gusto ko, inikaya ko ang mga elder dito. Tulungan natin ang ating mga kapatiran. Kung mayroon na tayong mga kapatiran na namintro na dito, tulungan natin mga kapatid. Tayong mga elder, tulungan natin, kausapin natin sila. May pagkakataon pa na aalis sila doon mga kapatid dahil ako nakasiguro na sila ngayon ay namimbro sa Bulaang Kristo. No? Hindi nila alam mga kapatid na mimbro na sila doon, na nadaya na sila sa Bulaang Kristo. Ang sabi ng ating Panginoon, pati ang mga hirap ay sisikapin pa ni Satanas na iligaw nito. No? Kaya, Father Emil, katungkulan natin talaga yun. Mga elder, katungkulan natin na ating iligtas ang ating mga kapatid. Kung mayroon man tayong mga kapatid na sakop nito, iligtas natin sila. May pagkakataon pa mga kapatid, iligtas natin sila. Makaalis sila dyan dahil kahit ano mang sasabihin dyan, hindi talaga totoo na mangyari dahil bulaan mga kapatid. Sa Bisaya pa, mini nga Kristo. Kung mini, hindi totoo. Kaya, kung hindi siya totoo, kung kahit anong sasabihin, kung kahit anong ipangako pa doon niya mga kapatid sa mga tao, hindi talaga yan totoo. No? Isa yun mga kapatid sa babala ng ating Panginoon na mag-ingat tayo. Isa pa, ang pagbalik ng ating Panginoon ay hindi talaga sekreto. No? Mayroong nagtuturo mga kapatid na ang pagbalik ng ating Panginoon ay sekreto. Dahil, kaya nga, nandito na siya ngayon, hindi lang natin alam. No? Hindi lang ito ang nagtuturo dyan. Maraming religion ngayon mga kapatid nagtuturo na ang pagbalik ng ating Panginoon ay lihim. Nandito na siya ngayon. Hindi lang yun ang nag-offer ng 1 million ang siyang nagsasabi dyan. Marami pa doon na alam ko mga kapatid. At kasama doon sa doktrina na yan na mayroong secret rapture din mga kapatid. No? Mayroong relihiyon na nagtuturo mga kapatid na mayroong secret rapture. Alam ba ninyo kung ano mangyayari daw mga kapatid? Halimbawa, tayo ngayon, nagsisimba. Si Brother Richard, bigla lang mawala sa kanyang upuan na ni-rapture sa Panginoon.
Brother Ricky, bigla lang nawala yan sa upuan. Nirapture sa Panginoon. So siya ay hinirang ng Panginoon. Ang delikado mga kapatid, kung ako na nagsasalita ngayon ay biglang i-rapture ng Panginoon, nakatayo na kayo dyan, wala na kayong patuloy na pakinggan. No? Bigla lang matigil lang ako magsasalita dahil bigla akong i-rapture sa Panginoon. Ibig sabihin, uuwi na kayo na hindi natapos ang aking pagsasalita. No? Ang delikado mga kapatid, kung ang isang driver, habang kayo ay sumasakay ng isang sasakyan, kung ang isang driver ay biglang ma-rapture mga kapatid, tatakbo lang na walang driver yung sasakyan ninyo, anong mangyari sa sasakyan? Ang problema kung aeroplano si sir, i-rapture ang piloto ng aeroplano, biglang mawala, biglang kukunin ng Diyos yung piloto, babagsak sigurado ang aeroplano. Yun ang maturo mga kapatid na delikado. At yung maturo na yan nandito sa ating kapanahunan. No? Magtaka tayo, bakit maraming naligaw? Bakit maraming sumunod pa doon? No? Magtaka tayo. Kaya nga, dinala ko itong topic na ito mga kapatid. Masalamat ako ni Brother Ricky na ako ang binigyan niya dahil nagkaroon akong pagkakataon na sasabihin sa inyo ang mga pangyayari ito. At gusto kong babanggitin ko rin ito mga kapatid. Hindi ito pagtuligsa sa mga namembro sa kasi gusto ko mga kapatid, gusto kong iligtas sila. No? Hindi ito pagtuligsa sa mga namembro sa Amigos Foundation. Binanggit ng customer namin na yung namumuno sa Amigo Foundation ay kasama nila membro ni Salvador de Corazon. Sumibak lang siya sa kanyang sarili at nagtayo ng sarili niyang grupo na tinatawag Amigo Foundation. Si Andrio, nakalimot lang ako sa apelido ni Andrio, siya ang namumuno ngayon. At ang sabi ng customer namin, yun si Andrio, nabawasan na ang kanyang yung kanyang pribilehiyo sa kanilang grupo, pero may madawag pa daw na 1 million yan siya, sabi ni Salvador de Corazon, pero yung mga pangako daw niya sa kanyang mga sakop walang matatanda. Pero kahit pa mga kapatid, kahit pa sasabihin niya mayroong matatanggap, ako hindi maniniwala na mayroong matatanggap. Bakit? Ulitin ko, sinasabi ko na ito dati, kung totoong mamimigay ka ng 1 million, bakit hindi mo ilibre ang ID? Bakit pabayaran mo pa ang ID nila na halaga lang ng 200,000? Makabigay ka nga ng 1 million, 200,000 na pabayaran mo pa yung ID. No? 200 pesos. Hindi 200,000. 200 pesos mga kapatid. Yung isang kapatid natin na backslider, kung mayroon silang bagong patakaran mga kapatid, pupunta yan sa akin, ikonsulta sa akin. Kaya alam ko ang patakaran sa Amigo Foundation mga kapatid dahil isusumbong niya sa akin yan. Kung mayroon silang bagong pag-meeting nila, kung may bago silang sumbong yan sa akin, konsulta sa akin kung totoo ba to. Mabuti na lang sa ngayon, lumigil na talaga siya. Pinayuhan ko talaga, huwag ko magpatuloy dyan, brother. Kayo na ang niluloko. Sa halip na umaasa kayo na magkapera ng 1 million, kayo ang pinipirahan. At nalalaman, higit sa lahat, nalalaman ko ngayon na hindi lang pira ang nawala sa kanila. Ang nakakalungkot mga kapatid, ang ating pag-asa, na apektuhan ang ating pag-asa, ating pananampalataya sa Diyos. Ang babala ng Diyos na pati mga hirang ay ililigaw pa ni Satanas mga kapatid. Hindi natin alam na tayo ay naligaw na ni Satanas dito. Dahil ang leader na nangako sa atin, yun ang bulaang Kristo na gagawin na siya talaga si Kristo. No? Kaya ako'y natatakot mga kapatid na kung hindi ko ito mabanggit dito sa ating iglesia, ako'y natatakot mga kapatid na marami pang madaya sa atin. No?
Mabuti na lang doon sa doctrinal class kasi lagi kong inuulit to sa doctrinal class dahil gusto ko hindi nila makakalimutan mga kapatid ang mga gagawin ni Satanas bago mangyari. No? Lagi ko itong inuulit. Kaya marami rin dito ay hindi pa nagkakarinig kaya pinarinig ko sa inyo. Kung mayroon kayong mga kapatid natin na nalaman na ganito, payuhan natin. Tulungan natin sila mga kapatid. Habang may pagkakataon pa, ibalik natin sila, alisin natin sila dyan dahil ang kanila, hindi nila alam na sila pala ay sakop na doon sa Kulaang Kristo. No? Ang ganda ng pag-iisip, pera lang, mga kapatid. Nililang na sila sa pera, pero hindi pala mga kapatid. Ang ugat at ang utak dyan ay yung Kulaang Kristo, mga kapatid. Ginagamit lang yung pera para magkaroon sila ng maraming membro. No? Maraming membro. At bago ako magtapos mga kapatid, dahil gusto ko rin malaman na parang magkaroon tayo ng mga paghahanda sa ating sarili na hindi tayo madadaya ni Satanas. Pangatlong bagay mga kapatid na gusto ng ating Panginoon malaman natin tungkol sa kanyang pagparito. Para yung pag-asa natin ay hindi mawala sa atin. Ang pagbalik ng ating Panginoon ay hindi tahimik. No? Ang pagbalik ng ating Panginoon, mga kapatid, ay hindi tahimik. Kaya hindi na kailangan, katulad sa sinasabi dito, sa Mateo 24:23, sinasabi ng ating Panginoon, kung magkagayon, kung may magsasabi sa inyong sinumang tao, narito ang Kristo, oo, nariyan, huwag ninyong paniwalaan. No? Wala tayong kaalam-alam, pero mayroong mga tao, kung mayroong mga tao na magsasabi sa atin na nandoon si Kristo, o nariyan, o katulad ng sinasabi sa aming customer, nandoon sa ulang gapo daw si Kristo. Sabi pa nga niya, na yung Kristo na yan ay pupunta daw sa Lunita. Parang sa Lunita yan ang mamimigay ng pera. Inaniyahan pa nga niya kami na pumunta kayo sa Lunita para mabigyan ng pera. No? Pupunta daw yan sa Lunita at lalangka daw yan sa TV kasi hahawakan na daw lahat na mga ano dito. Siya nang hahawak, hindi lahat siya nang hahawak dyan. Yung mga negosyo, mga Jollibee, mga bangko, siya na ang hawak dyan. Iyon ang mangyayari mga kapatid. Kaya, ang tunay na Kristo mga kapatid, kung siya ang babalik, hindi talaga tahimik. Bakit? Ang sabi dito sa Mateo 25:31, datapot pagparito ng anak ng tao na nasa kanyang kalwalhatian, nakasama niya ang lahat ng mga anghel, kung magkagayoy, luluklok siya sa luklukan ng kanyang kalwalhatian. Sinong kasama ng tunay na Kristo sa pagbalik niya mga kapatid? Ang lahat ng mga anghel sa langit. No? Hindi isa. Hindi dalawa, kundi lahat ng mga anghel mga kapatid kasama niya pagbalik dito. At alam ba ninyo kung ano ang dala ng mga anghel pagpunta nila dito? Mayroon silang dala mga kapatid. At ang kanilang dala ay mga trumpeta. Mayroon silang kanya-kanyang trumpeta mga kapatid sa kanilang bibig. At kanilang patunugin ang kanilang mga trumpeta. Kaya, maisip natin na hindi talaga tahimik ang pagbalik ng ating Panginoon. Babasahin ko dito para matiyak natin. Sa unang Tesalonica 4:16, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinginig ng tinginig ng arkanghel at may pagkakak ng Diyos, at ang mga nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na mabuti. Kumusta mga kapatid? Isang palatandaan para patunayan natin na yung nag-angkin ng Kristo dyan sa ulong na po ay hindi tunay na Kristo. Bakit? Kung ang tunay na Kristo ang siyang babalik, may kasama siyang mga anghel. Patunugin ng mga anghel ang pagkaka. At bukod doon, ang mga nangamatay dyan sa libingan, yung sa sementeryo, lahat ng sementeryo,
Kung mayroong mga matuwid dyan na libing mga kapatid, pagpatunugin na ang pagkakak ng arkanghel ay mga bubuhay na maguli ang patay. Kumusta ba yung nag-angkin ng Kristo dyan, may patay rin naman ng bubuhay? Wala pa talaga mga kapatid. Pagpunta niya dito, may kasama ba siyang anghel? Wala rin mga kapatid. Kaya hindi siya tunay ng Kristo. No, siya ang hulaan Kristo na hinuhula at sinasabi ng ating Panginoon na mag-ingat tayo. No? Siya ang hulaan Kristo na dapat nating pag-ingatan na hindi tayo maging libro doon mga kapatid. No? Dahil ang ating oras ay medyo mahaba na at alam ko na kung hindi lang ninyo kalimutan ang sinasabi ng ating Panginoon na kung siya ang babalik, may kasama siyang anghel. Kaya sinasabi niya kung may magsabi sa atin nandoon si Kristo, huwag tayong maniwala, lalong-lalo na kung walang anghel kasama niya. Brother Uling, no? Huwag tayong maniwala. Ikalawa, ang pagbalik ng ating Panginoon hindi sikreto. Mayroong nagtuturo na lumitaw noong 1914. Alam na ninyo yun. 1914 ba yun? Parang hindi pala 1914. Basta mayroong nagtuturo na isang reliyon na si Kristo rin ay nandito na dahil sikreto ang kanyang lihim, ang kanyang pagbalik mga kapatid. Huwag kayong maniwala dyan dahil ang pagbalik ni Kristo ay hindi lihim. No? Sabi ni Apostol Juan, ang pagbalik ng ating Panginoon ay makikita sa lahat ng mga mata. No? Hindi ko na lang mabasahin. Basta huwag ninyong makalimutan yung mga ilang mga talata, marami pang mga talata mga kapatid na dapat nating malaman upang siguradong hindi tayo madadaya ni Satanas. Pero itong ibinigay ko sa inyo, kung tandaan ninyo ito, hindi na tayo madadaya. Ha? Kung nasabak man tayo sa Salvador de Corazon o kay Andrew, lalabas tayo mga kapatid. Gusto naming tulungan kayo kung membro kayo. Huwag kayong mahihiya sa amin. Gusto naming tulungan kayo para makaalis kayo dyan. No? Delikado mga kapatid. Nagsisimba tayo dito pero hindi natin alam na membro na tayo pala doon. No? Puntahan lang ninyo kami, Brother Ricky, Brother Pascual, Brother Emer, handa kami tutulong sa inyo, magpaliwanag kung ano ang dapat nating gagawin. Maraming salamat. Sana hindi mananaig si Satanas laban sa atin. Bilang tugon, ating pong awitin ang ating Haring Paririto sa may bilang 120, 120. Ating Haring Paririto,
manalangin, ating iyo ko ating mga ulo. Makapangyarihan naming Diyos, Ikaw ang Diyos na kinikilala namin na siyang aming tagapagligtas. Diyos na mapagpatawad. Kaya, Panginoon, pasalamatan ka namin sa gabing ito sa inyong pagpatnubay sa amin, sa inyong pagbigay sa amin ng matibay na pananampalataya. At alam namin, Panginoon, na itong aming pananampalataya na kamtan ngayon ay hindi ito mamalagi kung hindi ikaw ang papatnubay sa amin at ang aming inaasahan na siyang tutulong sa amin upang itong aming pananampalataya sa inyo ay aming mapanagumpayan. Hindi kami umasa sa aming sarili, Panginoon. At pasalamatan ka namin sa salita namin na pag-aralan ngayon. Alam namin, Panginoon, ang mga daya ni Satanas at alam namin ang mga paraan kung paano ikaw babalik. Kaya tulungan ninyo kami, Panginoon, na hindi namin malilimutan ito upang maiwasan namin ang mga daya ni Satanas. At tulungan ninyo, Panginoon, ang aming mga kaibigan, mga kapatiran, upang kaming lahat ay hindi madadaya ni Satanas at kaming lahat makarating diyan sa inyong ikalawang pagparito na aming inaasahan na siyang pag-asa sa lahat ng mga taong naniniwala sa inyo. Ama, aming asahan na itong pag-asa nasa sa amin. Sa magitan ng inyong tulong ay kami po ay magtatagumpay. Salamat, Ama, sa inyong tugon. Ito'y aming hiniling sa makapangyarang pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen.